Siguro ang iba sa atin, may sarili ng bahay, may mga lupa, ang iba siguro doble-doble pa. No? Sana makita natin ang gawain ni Lord dito po sa ating simbahan is wala pa pong lupa. Yun po yung need. Yun po yung point eh. Need po. So meron pong meron pong 500 dyan na box. So bago tayo pumunta sa second phase, explain ko muna po na itong mga 500 box. So pag binilang nyo po yung kulay red, that is 500 boxes. Red na lang o pink, pwede. 500 po yan lahat. So, ang target po natin is 500 square meters. So, yung isang box, isang square meter. So, meron po yung 500. Ang gagawin po natin is angkin-angkin. Okay? Pledge-pledge. Ako-ako. Okay? Kung ilang blocks ang gusto mo, i-donate, i-commit, i-pledge kay Lord. Depende yan sa'yo. Depende sa capacity and conviction mo. Kung ilan. Depende po yan. So, 10, go! 30. Kung gusto nyo, kunin nyo yung buong linya sa taas, walang problema yan. Ito po, ang isang box po ay nagkakahalaga ng 20K. So, 10 million all in all. So, each box is 20K. So, pag-pray natin na maraming mag-pledge. Pwede rin po natin itong i-promote po sa mga kaibigan natin. Hindi lang po tayo ang magsasarili na ito. Baka hindi po natin siguro kayanin. So, pwede po natin ito i-promote sa mga kaibigan natin, sa mga anak natin, baka gusto nila mag-pledge, sa mga kaibigan, sa mga kapatid, sa mga magulang, lalo na po yung mga nasa abroad. No? I-present po natin sa kanila. Meron kaming project dito sa simbahan. Kung hahanapan kayo ng plano sa simbahan, eto, meron ng walkthrough. Sinend na sa akin ni Ma'am Feli kagabi yung walkthrough ng building natin. Baka next Sunday, ipakita na sa atin ni Pastor Alab. Walkthrough ng building. Meron pong plano. Pero walang lupa. Pray natin. So, sa tingin nyo, mabigat ba? Mahirap? Wala tayong choice. Brothers and sisters, together, we can. Amen. Yan yung gusto ko. Kayang-kaya po natin. Meron lang po tayong kailangan dalawang F. Dalawang F. Unang F, kailangan po natin ng faith. Maniwala lang po tayo sa Panginoon. Tulad po ng pananampalataya ni David, gigantic faith. Sobrang laking pananampalataya. Hindi pa niya napapatay si David. Nakahanda ng 4 na bato para sa 4 na higante. Ganun po kalaki yung faith niya. Gulayat. Kung na-remember niyo po yung message natin, think with confidence, speak with courage, act with calculation. At pangalawang F po, kailangan natin ng focus. Alam mo ba ibig sabihin focus? Focus tayo sa church natin. Huwag muna tayong lalabas. Focus po, ibig sabihin, unang-una, kailangan po natin maging faithful tayo lahat sa tithes natin. Yan po yung pinakaunang-una. Tithes. Kailangan nating paigtingin ang pagbibigay natin ng tithes. At pangalawa, kailangan po focus din po sa simbahan natin ang lahat ng mga offerings natin, support, donation, pledges, ibuhos natin lahat sa lote. Kayang-kaya. So faith plus focus. Concentrate. Mas malaki po at malawak ang magagawa ng ministry ni Lord dito sa Naga kung meron tayong sariling lupa at building. Pangalawang phase po, punta tayo sa challenge. Merong need, meron ding challenge si David. Pagkatapos niyang makita yung need,
challenge na po ang mga anak ng Diyos. And the challenge is about the quality of giving. Pagkatapos nakita ni David ang need, pagkatapos niya ibigay ang best, kanyang hinamon ng kanyang mga anak ng Diyos para ibigay ang best. Quality po para sa Panginoon. Tingnan niyo po yung sinabi niya sa verse 5. Simple lang naman yung challenge niya. Actually, ilang word lang to, one sentence lang. Ito lang ang simpleng challenge ni David sa mga Israelites. Now, who is willing to consecrate themselves to the Lord today? Ano mapapansin nyo sa challenge ni David? Ha? Wala pong pilitan. Walang pressure. Walang persahan. Ang ginawa ni David is simple invitation. An invitation to give their free will offerings to the Lord para po sa temple. Meron po tayong something na makikita dito sa invitation, mga kapatid. Hindi po sinabi ni David, who then is willing to give unto the Lord? No, hindi po. Ang sinabi po dyan, who is willing to consecrate themselves to the Lord. Take note po yung word na consecrate. Meron pong connotation, strong connotation of devotion, commitment, priority, and sacrifice. Kung baga, ang pagbibigay sa Diyos ay pagbibigay po ng best natin. Buong buhay natin, buong pagkatao, buong sarili. Consecrate ourselves. God deserves the very best we can give because He is none other the Most High God. And according to Rick Warren, God deserves our best because He gives us His. So pag sinabi pong best, mga kapatid, pagbibigay ng best kay Lord, hindi po yan yung mga tira-tira, hindi po yan yung mga spare, hindi po yan sobra-sobra, yung mga sobra-sobra, hindi po yan surplus. Pag sinabi pong best, ito po yung pagbibigay ng buong puso at buong kapasidad. With all our hearts and with all our capabilities. Naalala niyo po yung isang babae na nagbigay ng sobrang liit na halaga sa Panginoon? Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ang buo niyang ikinabuhay. Ito po yung tinatawag nating best. Na-bless si Lord. No? Naantig ang puso ni Lord. Kahit na, kinumpute ko po kung magkano to sa peso, 7 pesos, 7. Ang hinulog ng babae sa offering bag. Pero higit sa lahat, ang kanyang binigay, kahit 7 pesos lang, dahil ibinigay niya ang kanyang ikinabubuhay. Best. Okay, explain ko yung kulay yellow. Meron mo na pong 15 na kulay yellow. Ibig sabihin po niyan, meron kasi tayong color coding. Pag sinabi pong red, pag nakita niyo po red, ibig sabihin, bakante pa po yan, wala pa po may-ari. Waiting pa po, red, nakastop pa. So, nag-aantay pa po yan. Kung sino ang magpe-pledge. Waiting pa po yan. Pag yellow naman po, ay meron na pong nag-pledge dyan. O, may mga pangalan na po yan, Okay, meron na pong nauna kagabi. Yung 3 yellow kasi dyan, sobrang excited na mga praise and worship team. Nauna na sila. Pumirma na. Commitment na po yan nila kay Lord. So meron po silang 2 years para i-fulfill yan. Okay? Pag nakompleto na po yan, papalitan na po natin ng color yan. Green na. Pag nabigay na. So, unang-una, prayer natin na maging yellow lahat. At bago dumating ang December 2025, green na lahat. Okay? Tulad ni David. Okay.
Ako ay magko-contribute sa ating project sa abot ng aking makakaya. Okay? Commitment namin ni Pastor Love kay Lord, donate sa project 1 taong sweldo. Tindi yan. 1 year na allowance namin ni Pastora, sinabi ako na si Ate May, starting January hanggang December, yung allowance namin, idiretso mo na sa pondo ng lote. 1 taon yan. Okay? So, surely, katapusan ng January, may magigreen na dyan. May magigreen na. Okay? So, mahirap kung sa mahirap. Mabigat kung sa mabigat. No? Sipin nyo. Walang allowance 1 taon. Mga kapatid, kami po yung tipong pastor na full-time sa ministry. Okay? Pag sinabing full-time, wala po yung business, walang sideline, walang farm, walang mga alagang hayop. Okay? Kami po ay totally umaasa lang po sa love gift at biyaya ng Panginoon. Okay? So, mahirap kung sa mahirap. Subalit, hindi kami natatakot. Amen? Last December 25. Kumain kami kina Mamalu. Ito si Mamalu, blind to. Wala tong alam. Blind. Sabi niya sa akin noong December 25, Pastor, isasama kita sa mga sinusuportahan naming pastor. Marami kasi sila sinusuportahan. Ha?